3 araw na nga lang bago ang fiesta, kaya naman naglagay na nga si Daddy ng trapal dito sa harapan para in case ngang umulan ay meron ngang masisilungan. Itong araw na din ito ay gumawa na din si Mama ng version niya ng atsara na napakasarap naman talaga. Ito namang mga kandilang gagamitin namin, imbis na umorder ako ay ginawa na lang yan ng magiging ninang ni Celestine. Simple nga lang yan pero napakaganda namang tingnan. Tapos na rin gawin ni Daddy yung backdrop at ito namang si Ate Nicole ay magpaparade nga to kaya naman binihisan ko na. Desperas na nga to ng umaga at 7:30 nga raw magsisimula ang parade kaya naman naghintay na nga muna kami dito sa labas. Kasama pala sa magpaparade dyan ang mga barangay tanod, barangay council and SK council, Alcala Elementary School, faculty and staff, Matnog TLC, and barangay health workers. Bali ang gagawin sana dyan ng mga bata ay meron sana silang mass demo kaso hindi na nga yun natuloy dahil hindi nga sila nakapag-practice gawa nga ng bagyo. Kung makikita nyo nga dyan, meron nga kanya-kanyang costume ang mga bata per grade level dahil yan nga ang celebration nila sa United Nations pero yun na nga hindi na matutuloy. Natapos na nga ang parade ay diretso na nga kami sa mga gawain at ito ngang salad ang ginawa ng pamangkin ni Daddy. Pagtripan pa nga dyan si Celestine ng pamangkin ni Daddy at tignan nyo naman kung ano ginawa sa ulo at parang lalaki na nga ang itsura. Nung natapos na ang matimpla yung salad, isa-isa na nga itong nilagay sa lagyan para naman mailagay na sa ref. Habang naglalagay kami ng salad, dito naman si Daddy ay busy na nga sa paggagayat ng mga pangsahog. Fast forward nga, gabi na nga to at pumunta nga dito ang aking mga pinsan. I-enjoy nga sila sa pakikipaglaro kay Xavier dahil napakadaldal nga raw. Bandang hating gabi na nga to at halos nga lahat ng putahe ay naluto na. Bale nagluto pala nito ay asawa nga ng kapatid na pangalan ni Daddy na halos tito ko na nga rin. Bale sa kada okasyon nga naman ni Daddy, siya nga lahat ang nagluluto at dun nga kami napaka-bless. Napakalaking pasalamat nga namin dun sa asawa ng kapatid ni Daddy dahil lahat nga ng okasyon namin ay halos nga siya nagluluto. Bukod nga sa nakamenos na kami sa pagbabayad na magluluto ay napakasarapan ng mga putahe. Alas 3 na nga to ng madaling araw at ito nga mga kamag-anak sa part ni Mama ay pinuntahan nga rin kami. Alas 4 na nga ng madaling araw nang umalis sila at kahit nga wala pa akong tulog ay unti-unti na nga akong naglinis dito sa labas. Pinagpatong-patong ko nga muna dyan yung mga upuan para naman mamaya kapag nagwalis ako ay wala nang sagabal. Nalis ko na nga rin tong ginamit nila sa pag-inom dahil pupunasan ko nga ang mesa dahil marami nga yung talsik ng karne. Kapag ganito talagang may mga okasyon kahit nga magdamag pa nga yan ay hindi ko nga iniinda ang antok. Tulog na nga muna dyan si Daddy at yung mga nagluluto dahil alas 5 na nga yan ng umaga. Bandang alas 6 naman, ginising ko na nga tong bunsong kapatid ni Daddy para naman iligay nga tong mga lobo dito sa backdrop. Pagdating naman sa pagde-decorate, ito naman kapatid na bunso ni Daddy ang naaasahan ko talaga. O diba, nakakatipid talaga ako kapag ganito ngang may mga okasyon. Mabilis lang naman itong natapos dahil simple lang naman ang ginawang design. Fast forward nga, nandito na nga kami sa simbahan at magsisimula na nga ang binyag. Hindi na nga ako dyan masyado nakapag-video dahil maraming ang tao at hawak-hawak ko nga si Celestine na tulog pa nga ito. Grabe nga siguro yung antok dyan ni Celestine at halos nga buong seremonya ng binyag ay tulog nga siya. Kahit na nga binuhusan na nga yan ni Father ng holy water ay hindi pa nga nagising si Celestine. Tatawanan pa nga kami ng mga ninang at dinang dahil nung nagpipicture taking na nga kami ay grabe pa nga yung antok ni Celestine. Nang alas 12 na nga natapos yung binyag kaya naman pagkalabas nga namin ng simbahan ay grabing traffic talaga yung inabot namin. Pagkarating nga namin dito sa bahay ay madaming bisita na nga ang naghihintay. Naman dali-dali na nga silang naghahain ng pagkain dahil tanghali na nga to. Bago nga magsimula ang lahat kumain ay nagdasal muna nga ang lahat para man i-bless ang pagkain nasa harapan. Maraming salamat nga Lord sa lahat ng blessing at sa pagkain nasa harapan namin. Lahat ng mga tumulong at nasa likod para maging successful itong binyag ni Celestine. So pamilya ko, pamilya ni Daddy, mga ninong at ninang, relatives, friends at lahat-lahat na nga. Hindi ko na nga kayo maisa-isa pero maraming salamat nga sa tulong nyo dahil kung di nga dahil sa inyo hindi nga magiging successful itong binyag. Hanggang dito na lang muna mga mare para sa updated na buhay namin dito sa probinsya ng Bicol. Please like, follow and share. Maraming salamat!